Sir, pwede po pa-help? May problema kasi ako sa given na to about sa delta. Okay, so ito yung sinend niya sa akin. So derivative, y equals cube root of x. So napakasimple nito gamit yung gamit ang formula, general power formula. Ayan, so may sagot na tayo. Y prime y equals x raised to 1/3. So yun yung cube root of x. Tapos using the general power formula, we have y prime equals 1/3 x raised to negative 2/3. So ganun lang kasimple. Kaso gagawin natin ay solve for delta. Kung sabi solve for delta, ibig sabihin increment method ang gagamitin natin. Okay, so ito yung long method, yung 3-step rule na tinatawag. Increment, yung may delta. Yung y tsaka yung x, papalitan natin ng y plus delta y tsaka x plus delta x. Okay, so gawin na natin. So kapag formula, napakasimple, no? So y equals cube root of x. So gagamitin natin ang increment method or yung long method. So first step natin, palitan ang y tsaka ang x ng y plus delta y tsaka x plus delta x. Okay? Palitan yung y ng y plus delta y. Yung x naman ay papalitan natin ng x plus delta x. Okay? And then next, solve natin yung delta y. Itong y, ililipat natin sa kabilang side. Okay? So therefore, we have delta y equals cube root of x plus delta x minus y. Pero ano ba yung value ng y? Ang value ng y ay cube root of x. So imbis na y, ang ipapalit na natin ay cube root of x. Okay? So cube root of x. So next step natin is i-divide natin sa delta x. So divide both sides by delta x. Okay? And then after this, kailangan ma-isolate natin itong delta x kasi sa numerator. Kasi after na i-divide natin sa delta x, kukunin natin ang limit ng both sides. Pero kailangan matanggal yung delta x sa denominator kasi pag kinuha natin ang limit as delta x approaches sa 0, magiging 0 ang denominator natin. So gagawa tayo ng way para matanggal itong delta x sa numerator. So karaniwan kapag increment method, kapag square root, minumultiply lang natin sa conjugate. Pero this time, cube root ito. So cube root siya. So ang gagamitin natin dito na ang imumultiply natin both sa numerator at denominator ay, ang gagamitin kasi nating property dito ay itong difference of 2 cube dapat ang gagamitin natin. A cube minus B cube. So meron tayong formula para sa A cube minus B cube. Ang factor niyan ay A plus B or A minus B, and then multiplied by A squared plus AB, naging delta na, plus AB plus B squared. So yan ang identity para sa A cube minus B cube. So isipin natin, yung A natin dito, ito cube root of x plus delta x, yun yung magiging A natin. Tapos ito naman cube root of x, yun yung magiging B natin. So i-multiply natin dito sa term na ito. So, ibig sabihin, ang A natin, itong term na ito. So, i-square natin yon. So, itong cube root, i-square natin. So, we have cube root of x plus delta x. X plus delta x, naka-square siya. Okay? Square natin. Tapos, plus AB. So, ito yung AB. Ito yung A. So, ito yung A natin. Tapos, ito yung B. So, i-multiply lang natin dyan. So we have cube root of x plus delta x, and then times cube root of x. And then last, we have b squared. So ito yung b natin, cube root of x, and then square. Okay, so syempre numerator at denominator. So kukopihin ko lang dito sa denominator yan. X plus delta x squared plus cube root of x plus delta x times cube root of x plus cube root of x square. Okay? So kaya natin minultiply yan para magamit natin itong property nga natin na a cube minus b cube. So therefore, ito na yung AB natin. So ito yung AB, ito yung a squared, ito yung plus AB,
ito yung plus b square. So therefore, express na natin siya sa ganitong form. A cube minus b cube. Okay? So therefore, we have delta y over delta x equals, express natin sa ganitong form, isipin natin, ito yung a natin. So magkakaroon tayo ng cube root of x plus delta x, cube root niya, tapos i-cube natin. So ito na siya, a cube. So ito yung a, kasama yung cube root dyan, i-cube natin, minus yung b naman, ito yung b, cube root of x, tapos naka-cube siya. So ibig sabihin yan, maka-cancel na lang yan. Okay, so maka-cancel na to. Cancel yung cube, cancel yung cube tsaka yung cube root. So ito rin cube tsaka cube root. So therefore, ano na lang ang matitira sa numerator natin? So kopyahin lang natin itong denominator natin dito. Cube root of x, medyo mahaba, delta x square, may delta x pa pala dito. So may delta x pa dito. And then ayusin nga natin. So may delta x pang may iwan dito. May delta x, tapos lahat yan nakamultiply dito. Nakamultiply lahat yan. So lagyan natin ng bracket. Cube root of x plus delta x. And then naka-square siya. Plus cube root of x plus delta x. So babaan natin ito. Times cube root of x plus cube root of x and then square. So tapos dito sa numerator natin, ang mangyayari na lang dyan, masisimplify na tong numerator natin. Magiging na lang siya, kinancel na natin. Ito na lang matitira sa kanya, x plus delta x minus x. So ibig sabihin makakancel na to, x minus x, cancel na ito. Okay, cancel na yung x. So ang matitira na lang sa buong denominator, ay delta x na lang. Ito na lang siya. Delta x na lang matitira sa numerator. Tapos may close parenthesis nga pala dito, close bracket. Ang matitira na lang sa buong numerator ay delta x. May delta x din dito sa denominator natin. So ika-cancel na lang natin yan. So in short, ang matitira na lang sa numerator ay wala nang natira. So 1 na lang yon. Okay, so ngayon dahil 1 na lang, i-apply na natin ang limit. Okay, so i-apply na natin ang limit. Limit of delta y over delta x as delta x approaches 0. So yun na yung definition of derivative. Limit of delta y over delta x as delta x approaches 0, yun na yung derivative of y with respect to x. So kunin din natin ang limit nito. So limit of 1 na lang yung numerator natin as delta x approaches 0. So kopyahin ko lang ito ulit. So cube root of x plus delta x squared plus 3 cube root of x plus delta x times cube root of x plus cube root of x, ayan, square. So i-apply natin ngayon yung limit. I-apply na natin ang limit natin. Yung delta x ipalit lang sa, yung 0 ipalit lang sa lahat ng delta x. So therefore we have 1. Palitan ito ng delta x or palitan ito ng 0. So therefore we have cube root of x. Naka-square to, no? So 0 na yan. So cube root of x squared na lang siya. Plus we have, ito magiging 0 na. So magkakaroon tayo ng cube root of x times another cube root of x. So magiging siyang cube root of x times x. So we have x squared ulit. Plus cube root of x naka-square. So parehas din siya ng cube root of x squared. So therefore, ang magiging final answer na natin, pare-parehas siyang cube root of x squared, that is equal to 3 cube root of x squared. So ito na yung derivative natin. So kung babalikan natin yung answer kanina, gamit yung power rule. So di ba gamit yung power rule, ito lang yan, parehas ng answer. Ang cube root ay parehas ng x raised to 1/3. So apply the u to the n du or pag in-apply natin yung derivative ng u to the n. So derivative niyan, di ba? Nu to the n minus 1. Okay, so therefore, ang derivative natin using the shortcut is 1/3 x raised to 1/3 minus 1, that is negative 2/3.
kapag nilagay natin sa denominator, that is equal to 1 over 3x raised to 2/3. In radical form, kaparehas nito yan in radical form. Okay, so 1 over 3 cube root of x squared. Okay, so I hope nagustuhan niyo yung explanation ko para sa delta method or increment method ng problem na ng equation na y equals cube root of x. So ginamitan lang natin yan ng difference of two cubes. So minultiply natin both sa numerator and denominator para makancel natin yung delta x. So we come up with same answer using the shortcut. So ito naman yung long method. Okay, so that's all. So kung meron kayong math question, comment nyo lang po sa aking channel dito, comment nyo lang or i-DM nyo ako sa aking messenger na RJ Enseñado. Okay, so thank you for watching. Bye-bye and God bless.